Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Mga kababayan at kamaranghulan, nandito na ang Mayor San Atubayan, Sharon Iskoto. Subok na siya't maasahan, numero 2 pagka-Mayor suportahan. Sharon ay sa imbiliin sinari servidor niyo forever. Pag Serbia probe the best, pag maut na kadi anis, siyaan may tunay na boses, siya talaga among the rest. Sa konseyo ibalik para happy kita always. Gubat no na to danunan asin ato darahon, nagdadanon sin tunay an intention magayon. Gustuhan kaaraman, siya may kakayahan malinig, maabilidad nan may aram. Ang serbisyo ni Mark Lozano ay tunay at totoo. Mula sa kalusugan, edukasyon at kabuhayan, patungo sa turismo, tubig at infrastruktura. At sa bawat programa, may pag-asa at pagbabago. Para sa busain nanon, ang pangarap ay magkakatotoo. Arangkada Santa Magdalena, tungo sa pag-unlad. Para sa inyo mga busain nanon. Taintiro na't kagabulan, sa Neneng Velas I love tayo. Sa Neneng Velas ay ating pag-asa, kaya't magtulungan tayo. Dapat na pagtiwalaan sa mga tagabulan, kaya't halina kaibigan, siya ay ating sabayan. Neneng Velas para kunsihan, ang kunsihan na mapagmahal. Si Chomio Cordona, puno sin paglaong, gaya ang bulan niyan magayunon. Oh, kan Chomio na imutan na, padagos ang pag-unhan sa buong tuta. Yan sa pagserdi, wala kaya hahanapon pa. Mayor Mio, labis ka talaga. Sa Neno no limang kanyang pangalan, sa pagsisilbi na subukan, asenso ng debate nararamdaman, tuloy-tuloy ang dalay ng biyaya sa bayan. Nono limang pangalan, naging tatandaan, ang mayor na masasandalan ng buong sambayanan. Liin ang number 4 sa balota para mayor, lahat tayo kay Nono, mayor natin si Nono. Boto ang number 4 sa balota para mayor, subukan natin si Nono, mayor natin si Nono. Mga kababayan, hamos na! Rudy Escudero, congressman natin sa segundo distrito, mayroong paninindigan at makatao, tunay na maaasahan at kaibigan mo. Panalo ang lahat kay Rudy Escudero, tao diri poder, pantay-pantay na pagtrato. Ikalawang distrito siya ay ating iboto, sa Kongreso Rudy Escudero panalo. Yadina! Yadina, si PG na Vanilla. Yadina! Yadina, Yadina ang sabong pag-asa. Bagong henerasyon, PG na
Maraynalda, probinsya ni Sorsogon. Asin, syudad ni Sorsogon, Maraynalda po. Welcome sa tuyang programang Isyu Ora Mismo. Ngunyan, naldaw na ini, mag-iribahan ta mga tugang sa pagtalakay ng mga napapanahon na isyu sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Dito lamang po sa ating programang Isyu Ora Mismo, pang Lunes na edisyon. Petsa 5 na po sa bulan kan Mayo. Sarong simana na lang ang baragtakan. And this time mga tugang, sa tuyang pagbati sa tuyang kaibanan sa Bicol TV Sorsogon, si Buddy na Duka pa, happy birthday. Ngunyan na daw na ini, papansit lamang dyan. Okay na. Okay, happy birthday Buddy Dukes. Hali sa kapamilya, kapuso, kasabwat, kapatid, kalahat-lahat na. Dito naman po sa Bicol TV Sorsogon. Happy birthday. And happy watching man sa sakuyang tugang dyan sa Angono Medics, si Renario Amistoso. At sa gabos na staff kan Angono Medics, happy watching. And syempre mga tugang, happy watching man po sa sayang may bahay na yaon sa Dubai, si Jo. Happy watching Jo. Sa sayang aki, si Angelo, asin si Ian. Happy watching man. Sa panihon ko, si Padre Jericho na nasa St. Monique, Binangonan, Rizal. Happy watching man po. Si Papa Maki na maaga pa nakatutok na. Happy watching, Papa Maki. Ano ba ang naging kaganapan kahapon didi sa City of Sorsogon? Sa padagos na pangampanya kan sa tuyang ginagalangan na mayoralty candidate kan probinsya kan Sorsogon, si Mayor asin ngunyan ma-gobernador na si Governor Catlea Morataso. Ano ba naging kaganapan kahapon? And this time mga tugang, mauta po ni tawaan ning sabi nga ning magkakanigong pagkomentar. Ito na naagihan ta po na grabe ito. Diyan sa pasiring, diyan sa, kung mapasiring ka diyan sa Tinago, Barangay Tinago, diyan sa Huban, Sorsogon, kung mapasiring ka, makita mo itong grabing lubak na agihan. Grabing lubak na agihan diyan, pasiring sa Tinago, parte na po ini kan Biriran na agihan diyan. Diyos ko, habi nga ni, bagano Diyos kong mahabagin, tinampo pa ba ini na inagihan ta? O labugan na San Carabao? Grabe po mga tugang. And ita po inipiglalauman na na araw kayo ni an sistema kan agihan na dyan. Hanggang ngunyan, day pa po tatapos kan kontraktor. Ang kontraktor da dyan, ining Pulgeros Botox Builders and Design, na hanggang ngunyan, I don't know kung hanggang no arin ini an nakatalaan na completion kam patrabaho ka ini, or hanggang no arin ini matatapos na patrabaho dyan sa going to Barangay Tinago dyan sa Huban, Sorsogon. Grabe mga tugang. Talagang pinarad ang kabubuldan dyan para may maagihan. Gusto ta po tawan ng pagkakataon na makaulay ta si running for mayor dyan sa Huban, na iyuman ang naging kontraktor kaini kang patrabaho dyan, si Botox Polyeros. Dahil siya daw po ang kontraktor kaini, natatahanggan ngunyan, arog ka ito ang sitwasyon diyan sa going to Tinago na tinampo. Apera kayan, ini man po na patinampo, kutaan na diyan sa Barangay Katanagan, since ano pa lang ini ha, pirang taon pa lang, garon ni sungkaan ang tinampo diyan. Sabi nga ni ka mga taga-barangay Katanagan and Biriran, mas maray pa daa sandati. Mas maray pa sandati ang tinampo na mas kisaday, pero matibay. Inilugod,
winaidining, tapos marupok. Pero ang agi lang, garo na nawas out ang semento, ang nagkaturuda, mga graba na nag-urusli na mga matarumon. Dahil po maaraman kung natatanaging araw kayo ni ang patrabaho dyan. Sa kontraktor po, pakibaliki daw po nindo ini na tinampo dyan. One of this day, babalikan ta po iyan na barangay, nganing mabidyohan ta ini na klase kan concreting dyan sa barangay Katanagan going to be rerun. As in, ini man po na hasta sa ngunyan, dai matapos-tapos na patinam po going to Tinago. Kaya nagangalis kita mga tugang, sana maging seryoso kita sa gabos na kontrata na nakukuha. Kung araw kayo ni, sabi nga ni dyan sa barangay Katanagan or sa Tinago, mas maray pa ngaya kang inot na day pa ito pag bulldozer ng tinampo digdi. Day kami nagsasakit ng araw kayo ni. Day kami nagtitios kanaagihan. Pero this time lugod, na pigsasabi na pigway din ng nakuta na, pero araw pa kainian nangyari. Imbis na may maagihan kami, ultimo motor, dahil makadiretso, once na nagparauran, ta ilulusong mo ang motor duman sa gatuhod na tubig. Kantinampo. Patuhod na ang tubig, plus laboy. So, dahil po ini pwede agihan kan mga motor. Taka nag-agi nga ni kami duman, darana mo na pick up, halos laugunin tubig, ang flooring. Dahil sa gatuhod na kaini ang tubig, paglusong mo duman sa sarong lane. Ang sarong lane, dahil pa man maagihan, tapik papatagas pa daa. Inisip ko nga, paano niya magtagas na ang parting inilaboy? Sa tabi man, Sir Botox, sana matawan ka na mo ng pagkakataon na makasimbag digdi sa satoyang programa, manungod ka yan na project na yan. Diyan sa Huban, going to Barangay Tinago. Sana tulos-tulos na ini matawan ng aksyon dahil sa makahihirak ang mga nag-aagi dyan. Takon halik kang sablayan, diyan ka mababa sa Tinago, siyempre duman ka man maagi. Dahil ko po ma-imagine kung paano pa iniagihan sa araw ka ini na sitwasyon. So mga tugang, ini po na kahapon, halik kita duman sa Matnog, kung saan tinawan kita ng pagkakataon na makuhaan ng entrevista si aspirant for congressman sa 2nd District, Attorney Cronimar Escudero III. Kaya this time po, ipapahiling ta sa Indo, naging panayam ta kay Attorney Crony, manungod nga ni kaini na sa pirang aldaw na lang na natatada kan karampanyahan, maaraman tapos sa iya ano itong mga bagay na hinaing kan mga konstituentes kan segundo distrito base sa iyang personal na paglibot sa mga bungto kan segundo distrito. So itatao ta po ini pagkatapos kan sa tuyang commercial break, mabreak po muna kita, and after that duro-diretso ta na po ining itatao na intervista ta kay Attorney Crony. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro.
Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Mga kababayan at kamaranghunan, nandito na ang Mayor San Atubayan, Sharon Iskoto. Subok na siya't maasahan, numero 2 pagka-Mayor suportahan. Sharon ay sa imbiliin sinari servidor niyo forever. Pag Serbia probe the best, pag maut na kadi anis, siyaan may tunay na boses, siya talaga among the rest. Sa konsiyo ibalik para happy kita always. Gubat no natudanunan asin ato darahon, nagdadanon sin tunayan intention magayon. Gustuhan kaaraman, siya may kakayahan malinig, maabilidad nan may aram. Ang serbisyo ni Mark Lozano ay tunay at totoo. Mula sa kalusugan, edukasyon at kabuhayan, patungo sa turismo, tubig at infrastruktura. At sa bawat programa, may pag-asa at pagbabago. Para sa busaing ganon, ang pangarap ay magkakatotoo. Arangkad Santa Magdalena, tungo sa pag-unlad. Para sa inyo mga busaing ganon. Taintir na kagabulan, si Neneng Velas I love tayo. Si Neneng Velas ay ating pag-asa, kaya't magtulungan tayo. Dapat na pagtiwalaan sa mga tagabulan, kaya't halina kaibigan, siya ay ating sabayan. Neneng Velas para kunsihan, kunsihan na mapagmahal. Si Chokyo Cordona, puno sin paglaong, kaya ang bulan niyan magayunon. Oh, kan Chokyo na imutan na, padagos ang pag-unhan sa buong tuta. Yan sa pagserbi, wala kaya hahanapong pa. Mayor Mio, labis ka talaga. Soleno no limang kanyang pangalan, sa pagsisilbi niya subukan. Asenso ng debate nararamdaman, tuloy-tuloy ang daloy ng biyaya sa bayan. No limang pangalan, laging tatandaan. Ang mayor na masasandalan ng buong sambayanan. Liin ang number 4 sa balota para mayor. Lahat tayo kay Nono, mayor natin si Nono. Boto ang number 4 sa balota para mayor. Subukan natin si Nono, mayor natin si Nono. Isyu ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Isyu ora mismo. Marinada Isyu Provincia ni pampubliko. Sorsogon. Welcome Isyu sa mga pangklaro. edisyon sa Isyu programa hatod Isyu Ora Mismo. aksyon sa Indo ora mismo. Lunes na naman po, mag-ilibahan sila sa programa. Digdi lamang po sa Bicol TV Sorsogon. Ang sulamiting telebisyon sa probinsya ni Sorsogon. And gusto po kita sa tuyong programa, and ganyan po makakaulay niya to or makaibahan ta sa programa ini ang sa tuyong ginagalangan na ang sa tuyong dating Undersecretary and Assistant Secretary po kan DSWD na daing iba po si Attorney Cronimar Escudero III. Attorney, good morning po. Good morning, Tabi, Boss Sauro.
And thank you very much po sa sarap na naman na pagpaunlak sa satuya dito po sa ating programa. And itagusta-gusta na mga tugang tangon niyang baga kumbaga aratihit na po ang iba na kandidato dahil sa perang aldaw na lang magkakaigwa na kita nin pagdesisyon saan mga matukaw sa satuyang probinsya pagpuon sa gobernador down to councilor. And this time tabi, attorney, ulitin ko lang po sa ngunyan po, kumusta po sa imong paglibot sa segundo distrito? Well, marayunon man tabi kasi everything is going according to plan. Naka house to house kami, naka tribuna kami, gabos na klase san pangangampanya, nagigibo manamon on schedule. And yun, nakikita taman may mga survey na nagluluwas baga na medyo nauuna man kita. Yes. May man si mga irog sadat na survey pero syempre diri man kita kampante. Hanggang durho tabi ini nakarampanyahan hanggang allowed sang COMELEC na magkampanya, duro diretso kita. So apera lang sini na inuubo kita kidiit. Na siguro ini dara na san halos maabot na sa 45 days. 40 days na kita sin pangangampanya. Kaya aperason magayonon ang dinadalagan sang kampanya ta. Okay po, attorney, gusto ko lang po sa ginaray uliton maipasabot sa tao ang krusada mo na talagang ever since day ka panangampanya, iyon na iniandara-dara mo na tao diri poder. Tabi, simple hunon man lang bagayan ang tao diri poder kay kita baga pag ang mga elihido naiilihir na nagkakamayon sin poder madalion man lang intindihon iyan nagkakamayon sin poder, power, authority, sa Tagalog kapangyarihan. Pero sino baga talaga ang naghahatag sin kapangyarihan sa ato mga ilihido na opisyal? Kita baga, gabos kita na mga botante, gabos kita na mga elektor, gabos na tawo. Kaya nga ni ininatawo diri poder ang ibig sabihin sa since ang naghahatag sin kapangyarihan sa ato mga ilihido na opisyal ang mga tawo, dapat tabi diri ang poder ang na-highlight. Exactly. Diri ang poder san mga ilihido ang na-highlight, kundi ang kapakanan san mga tawo. Iyo man iyan dapat ang reminder yan sa gabos, reminder sa mga nagdadaralagan, sa mga nakairingkod niyan. Kayo minsan nagkakarilingawan ni rayon. Dapat inuuna ta ang interest, inuuna ang kapakanan san tawo. Kay yun na poder, pahudam lang yun sa ato, san mga tawo actually. Exactly. Attorney, inibaga samping sabi, andara-dara mo, tawo diri poder. Paano po pag may nababagat ka, na sabi man, may mga politiko na gamit pa ang poder? Siguro yan na mga irugsadat na bagay sa kanila yun. Pero ini na-advocacy yan nato, magre-remain yan. Kay mao yun ang tama. Sana nga matpundo na yan na daghanon ang mga politiko niyan na pag nakaingkod na puro poder ang nasa isip. Masabi pa diri man niya makaserbisyo pag wala sa poder. Kaya dapat poder ang una na ing kakaputan. Pwede, dapat may poder ka, pero diri sobra-sobra na puro na lang poder ang nasa isip mo, nababaliwala na. Diri lang ang mga tao, pati ang mga dapat na polisiya na pinapatupad, kitama, nababaliwala tabi yun. Attorney, ini po baga na sa halos 45 days or tayo pa man talagang aron ta po ang pagdesisyon mo na magdalagan, may mga pag-ikot mo kay ni ang mga hinaing san mga constituentes kan segundo distrito na aron ta po talagang sa pagdalagan mo seryoso ka na tawan ini nin action. Well, same pa rin ang mga hinaing ang kadakulan na hinaing ang tungkol sa pagpapabulong. Yan pa rin ang pinakadako-dako na hinaing. Awat ko naman na sasabi na dapat ayuson ta ang health system naton. Kaya ang nangyayari, dili sufficiente ang mga public hospitals naton, makaradto niyan sa private hospital. Kanina lang may nakaistorya ko, imagine 800,000 ang bill niya. Panuhon mo pa yun? Di ba? Kung mayad ko ta ang public health system nato, diri maabot sa irog sada na makadto pa sa
private hospital. Ano man ang ibayad natin, maski kita makaabot kita sa private hospital, sakitong kita magbayad son mga 800,000 na bill. Kaso ang mga pundosan para sa hospitalization, pugol-pugol baga san mga congressman, ano? Kaya nga ni magagad sin guarantee letter, magagad sin GL, ano? Kay darag ko man yung talaga na pondo. Ina-apply yun sa mga bill naton sa mga mostly sa private hospital, ano? So may pondo man pa lang, nano kay diri na lang yun ibaba sa public hospitals nato para ma-improve ang mga public hospitals nato kasi ni hiringgilya wala ang mga hospitals nato kay puhang pawagbakal sa butika, ano? So mao yun ang pinakahinaing na nangyayari kay sa ato pag ingkod naton yun na pugol-pugol na guarantee letter, yun na pondo para sa hospitalization, itatabang tayo sa mga existing public hospitals. Da-downloadan nato sin pondo ang mga existing public hospitals para maging sufficiente ang mga doktor tahan, mga bulong, ang mga equipment. Ano? Mao yun ang okay, every time na may kalamidad or ano man na sabi nga ni maski na nga share line, yaw na permi ang apektado ng mga constituents nato. Sa part na ini, ano po ang masasabi mo kay ng mga politiko na yaw na nga ni may tatak ng DSW, tatatakan pa kan sendang pangaran. Mao na nga niyo. Permi ko tabian in meeting sa Oro, ano. Sabi ko, gabos na ayuda. Gabos na ayuda, dapat protektado yon sa mga pagpakikiaram sa mga politiko. Kay dapat ang ayuda, daro-diretso yan sa tao. Kay ali baga ako sa DSWD, ano. Aram ko man na maayos na ang listahan sa DSWD. Nagkakaigo lang sing problema, pag abot na din sa baba, kay paparatokal-tokalan ang listahan, ang mga recipients. Kay nano, gusto sa mga politiko kung sa kanira maayudahan, kung diri sa kanira wala sin ayuda. Yan ang nangyayari niyan, ano? Gabos yun na ayuda ang mga AKAP, ano, ang mga AIX, dapat sa duro-diretso na sa mga ano naton, sa mga constituents, no? Kasi ang nangyayari, payout niya, mapaprint sin mga tarpaulin, daghano na ang mga politikong mairistorya bago mag-payout. Ano? Tapos, ipapaluwas pa nun nila sa kanira hali. Yun na ayuda. Ihali baga yun sa pundosan DSWD, ang pundosan DSWD, pundosan gobyerno, ang pundosan gobyerno, hali man lang baga sa tao. Ang tabi. Tapos yan pa, yan ay nahapot mo na, share line na pagmahatag sin food packs. Yan ang pinaka-naiinitan talaga ako. Kay, imagineon mo na disaster na ang mga tao. Ano? Tapos papahulat-hulaton mo pa bago makareceive sa na food pack sa DSWD. Nakita ta niyan, wala sin intervention sa mga politiko, nagtuga ang bulod, nag-distribute ang DSWD sin food pack. Tulos-tulos na naka-distribute. Ano? Kay wala sin mga nagpa-picture na mga politiko na mapaluwas, na hali sa inda. Nakita mo, grabe ang distribute na food pack sa DSWD. Wala sin mga politiko na kay bawal, ano? Kay wala sin mga nagparaoro istorya na mga politiko na papaluwason nila, na hali sa kanira ang food packs. So mayad ang sistema sa DSWD, dapat diri na yang pagparaoro intrahan sa mga politiko para ang mga ayuda diretso na sa tao. Minsan upa na ang baha, day pa naka-distribute, kay busy pa ang congressman, busy pa ang gobernador, kay dapat yadto sila pag nag-distribute sa food packs. Ano niyan, diri pa nahog pa ang abo, nagdi-distribute na ang DSWD food packs. Nakita nindo ang kaibahan. Mas episyente, mas magayon ang sistema pag dai ki politiko na nagsasalagang-sagang, na dai ki politiko na nag-uulang-ulang sa na mga distribution sa food packs. Okay. Idagdag ko pa ito ni. Inibaga na relistahan system na sa lista nini, ang lista nini kung nayad to sa luyo ang suporta mo, kis ka rin dapat talaga ini mahali. Tama nun, tama. Kay yun na mga ayuda. Ano yan para ma-alleviate, kumbaga mapunuan, maski diyo lang ang paghihirap sa mga tao. Pero pag ginagamit mo, wini-weaponize Yan. Aram mo, pag diri sa akon, wala makakuha son. Pag sa akon mo, anong klaseng kaugalian yun?
wini-weaponize sini na mga politiko na ini ang kahirapan sa mga kaburong tunaton sa launon tabi yan. Kaya dapat yun mga ayuda, kung sino talaga ang deserving, dapat makukuha yon sa deserving ng mga beneficiaries. And this time attorney, talagang seryoso ini ng kampanya mo na haraliw ini talagang itinunog mo sa tao na dapat ini mahali ng mga aruki na sistema sa mga politiko na ito, or sabi na ini mga trapo. Amo tabi, permi ko yan istorya sa mga tribuna ko, kay iyo ang tama, mao yan ang tama eh. Alam mo, dahil na pagparapahirapan ang mga dati nang mahirap na mga tao, yung paparapasakitan pa ang mga pobre na ngani na tao. Ano? Kay yun talaga, ang ayuda naka-design yan to alleviate ang suffering sa mga tao. Kumbaga, mabawasan ang suffering. Pero anong ginigibo? Pag ma-payout, impaparapa hurulat, impaparapa pirila, impaparapa tangad, grabe na nga ni, mapagalon baga magparahagad sin tabang, mapagalon magparahagad sin tabang, pero innunus-nus pa sa kanira na nagaayo ka mo danon sa amo, magbati nun ka mo, bago ka mo makakuha sa ayuda. Anong klaseng sistema yan? Diba? Sala tabi yan. Yan na ayuda, ako ang stand ko sa dapat dire-diretso yan sa tao, inahatag na yan dire-diretso. Wala ng papugi. Wala sin mga papugi. Kailangan man yan sa imo. Oo. Pundo yan sa gobyerno, pundo na hali sa tao. Siguro attorney, ini talaga na ibalik ko duman sa Ladukan Health kasi nga ni tama pa sabi mo ni plaster nga ni sa Pilas, wala talaga diyan. Ano talaga ang pinaka nahiling na problema na taarog kay ni takon sa pundo. I think ang sa tuyang gobyerno sa tuyang presidente seryoso man sa pagbaba nin mga pondo para sa Ladukan Salud. Amo talaga nakikita ta na may pondo kay may na-apply nga ni sa mga bill. Yan ang mga guarantee letter. Darag ko umbaga yan na guarantee letter. Ibig sabihin dako-dako man yan na pondo. Pero dapat sa na pondo na idiretso na muna. Pagayunon ta na muna ang sa tuya ng mga hospital. Di ko ibig sabihin na magibo na naman kita kay hospital. Mahimo na naman hospital, wala na naman sin mga doktor, wala na naman sin bulong. Tama nang kakagibo sin infrastructure. May mga existing nakita na hospitals. Butangan na lang natin yun sa kaipuhan talaga. Ang mga doktor, ang mga nurse, dagdagan, mga equipment, ang mga bulong, dagdagan. Maon na yun ang kay may existing nakita na facilities. Seryoso tabi ang sa imong administrasyon kung kaso sa rinapig ako na mas tutukan ang mga kapobrihan kaysa kainin ng mga infra project. Yes. Ang social services, tututukan natin yun. And syempre, of course, pondo yan na ibababa natin. Diri man ako kay may mga ang gobernador pag sikat layang nang gana, diretso man yan. Ang mga funding son, may saro pa ako na gusto tutukan ang mga paraumata. Na daghano na baga ang mga farm to market roads pero wala man sin inaagi ng mga produkto. Kay sayo pa lang kaadlaw, nakiistoryahan ako sa mga parauma diyan sa around Tungdol, Gumapya, Gabao, diyan sa Batang. Dinaanan sinda, inagyan sinda sin peste. Tapos baratuhon ang presyo sa paray. Dati nadumduman ninda ang pangako sa last election na pagbaratuhon niya ang paray, sabi sa provincial government, kami ngaya ang mabakal. San naaalala nindo yun? Ang hapot nga ni isan mga parauma, pera na ngaya nakilos ang paray ang binakal sang gobyerno hali sa mga parauma. Mao lang yan, ibilin ko lang yun na hapot na yun. Batog sa nagpangako sa last election hanggang niyan nahababaon ang presyo sa paray, 14 pesos, 15 pesos na lang ang presyo sa paray. Sobrang hababa yan. Talagang pangtios na yan sa mga parauma. Batog sa ito na nagpangako na mabakal si Racing paray, last election, last campaign period, hanggang niyan, pira na tabi, na kilo simparay ang nabakal sa probinsya. Siguro pwede hindi yan ihapot. I think dili na masimbag kasi wala man yata na bakal.
Pero hapoton hatagan ta benefit of the doubt ang sa ato na provincial government, ano, kung may on man sindasin na bakal. Okay. Idagdag ko po, inikong, nasaropan na talagang inaadvokasya sa mga kapobrihan pag-abot sa di na sistema san pagwara pa do kwarta, masakit ka manggana. Well, that remains to be seen, ano. Sa niyan, ako naniniwala ako na buhay ang demokrasya, lalo na din sa ato sa Sorsogon, ano, mulat naman nagmamangno ang mga tao. Imudunta niyan na ano na Mayo 12, ano. And ara mo anong kwarta ba ang inahagad ang magbakal simboto? Sa COMELEC guidelines, ano yun, bawal ba gayon? Pandaraya yun. Kung ang mga opisyalis tama mandadaraya and mao ang nanggagarana, then siguro mao yun ang kahaputan sa ato nano kay padagos kita na nagtitirios kung mao yun ang papagaranahon naton na nagdadaraya sa eleksyon. Yes. Ini mga tugang, kumbaga personal ko na inahapot, depende kay ato ni kung sisimbagon niya. Dati ka pong undersecretary kan DSWD. Assistant secretary. One step secretary ka na. So mga 2 steps kay undersecretary ang sunod, tapos secretary. Ano yung rason? Nagkapirang medyo rason. Kumbaga sabi kan iba, nasa kama ka na, natong kayo gusto mo pa sa katri. Na ini personal ko pinahapot pero bagan tatak mo yan na tao dire poder mao talaga may mas inuuna mo ang tao kaysa sa poder. Awatunon ako sa Manila nagtrabaho 16 years baga ako naman abogado ako, director ako, naging assistant secretary ako sa DSWD. Ang coverage ng trabaho ko Polisiya Bilog na Pilipinas, implementasyon sa mga polisiya sa DSWD pang Bilog na Pilipinas, and naniniwala ako na naging epektibo ako sa trabaho ko. Batog pa sa naging abogado ako sa CSC, ano, gusto ko yadto darahon yadto na pagiging epektibo ko bilang empleyado sang gobyerno, bilang leader, bilang manager sang gobyerno. Gusto ko ito darahon didi sa tuya, didi sa ato sa Sorsogon, ano. Kay nganing maka-focus man sa Sorsogon ang nakuha ko na ng mga talento, mga kaaraman, maka-focus man ako niyan, mas grabe ang matabangan ko didi sa tuya na tama na ang sa Bilog ng Pilipinas. Kay hindi naman, it's time to go back to Sorsogon. Di ko man iniimod yun na kama tapos katri, wala ako sin irog sa na notion, no, na pananaw, ano. Ang gusto ko lang makababa didi sa tuya, nan di naman sa aton magtabang, din naman sa aton ma-improve ta ang buhay sa mga tao maski pa diyo lang kay daghanon ang ideya nato nakabutang ang bagayan sa plataporma ko niyan. May mga nagkakatarabangan na kita, may mga naimod lang ako ng mga mali na implementasyon sa mga programa sa gobyerno. Pag naitama ta, magayonon ang magiging resulta. Lain haralang kawon ang plataporma ta, no? Ano lang, ang sakto lang, simplihan lang. Kaya nga ning di kita mapangako na papayamanon tan mga tao, la imang kita irong sada. Ano, tama talang ang implementasyon, grabe ang matatabangan. Ang sa Sustainable Livelihood Program lang, nakabatog na kami sa gubat. May mga natatabangan kami ng mga grupo sa gubat. Ano lang, tama lang na implementasyon sa mga programa sa gobyerno. Grabe pa kita na idadara sa mga Department of Agriculture. May mga idadara kita ng mga programa dito sa Sorsogon. Nanitiwala ka tabi ato nina sabi nga ni sa pananaw mo, inibaga na pigsabi nila ang pag-asenso kan sarong lugar, binabasyan ang mga infra project kaysa sa pagbuhay sa tao. So, ang baliktad yun mas importante ang pagbuhay sa tao para sa ako na naimudan ta na grabe baga infrastructure ta niyan. Grabe ang infrastructure ta niyan. Nakita ta na pero may data na rin ang magsasabi. Grabe ang infrastructure projects ta. Magayonon ang mga kalsada, yan may mga Sorsogon Arena. Kita grabe ang infrastructure projects ta. Pero data sa PSA mismo ang nagsasabi na ang Sorsogon ang may pinakadakol, pinakadaghan
ang pobre. Halangkawon ang poverty incidence sa Sorsogon. Latest data sa 2023, Bicol is the top rank in terms of poverty incidence. Sa Bicol, Sorsogon ang pinakahalangkaw. Data na yan eh. Yan ang nagsasabi na grabe ang pobre nindo. So obviously diri ang infrastructure projects ang solusyon. Kay minsan pa nga ang nangyayari nga niyan, di ba, dati ang uso farm to market roads. Ang nangyayari yun yan, road to my farm. So pipira lang talaga ang nanginginabang. Ang may mga farm lang. Alam mo na yung sinasabi ko, igwa din sa Kasiguran, igwa din sa Barcelona. Mga road to my farm yan. Road to, or sabi nga, ikan kasabihan pa, farm to pocket road. Dili lang, kay sinda na ang nagpatrabaho sa daga pa, sa ingod paninda. Naglatay ang infrastructure project. So sino talagang nanginginabang? Ang mga tao o kung sino lang na pipira na nagpapahimo sa ng mga infrastructure projects. Yan ang mga kahaputan. Wala ako sinasabi kung sino, pero kahaputan yun. Yes. Kaya nga nahaputan niya, kasi nga garo para sa imo tabi kong dipisil palangkawon ang pagbuhay sa tao, tabaan maging intelihente ni. Dapat palang kawon, dapat maging ilihente, dapat maging edukado. Kaupod sa mga sa plataforma ang scholarship programs. We will expand scholarship programs. Diri lang ang mga mayad mag-aradal, mga mayad sa eskwela ang hatagan ta scholarship programs. Maski adto na nagburubaragsak pero gusto makatarapos, hahatagan ta yun sa mga educational assistance. Importante ang edukasyon. Importante din na makaangat-angat maski pa diit-diit ang mga tao, makaangat-angat sa pagbuhay. Para lain permiasa sa gobyerno. Okay. Sa pagdalagan mo, pag-decide mo na mag-congressman sa 2nd District, alam ta po wala talaga kamo solido na grupo. Kumbaga ini voluntaryo, masabunta pa na ang pagdalaga mo yung grupo. Anbentay and disbentay san may grupo and nagkapira lang. Mayadon man nakabilog kami ki grupo nakabilog kami ki grupo, almost all towns naman may mga mayors kami. And yun, may diversity. Nandiri lang saro ang nagdidikta. Kung ano ang practice na sa sayo na taon, mauna ito ang i-adapt namon. Kami pag nagbababa kami ni Katleya, kung ano na ang ginigimo dito, mauna ang ina-adapt namon. Bentahe na may kaurupod ka, lalo na sa lokal. Kay mas madali ang pangangampanya. Mga tugang ini po nagkapya ng kahaputan lalo na po sa mga sa lado kan sektor san mga vendors lalo na po sa mga kasaradayan. Ano po ang naisip mo na pangunahin na solusyon na sabi nga ni namulat ako an ina ako para tinda na siguro mapi yung ako sa nambaan or mapi yung an ina ako para tinda maghapon. Kaupod din yan sa plataforma nato ang mga SMEs. Hatagan naton sin mga assistance. Pero ang assistance na diri lang dole out. Dapat nag-iikot ang mga puhunan. Tapos yun, dako ang parte na hihimuon sa mga sustainable livelihood programs naton. Bibisayo naton ang implementasyon para mas dakol-dakol ang nakinabang. Kay ang nangyayari niyan, hahatagan sing mga kapital. Halimbawa, tigba 20,000. Pero, madali yun man lang maubos bagay yun na 20,000. Dapat sa asosasyon inahatag. Ang mga may negosyo, hahatagan man nato sing mga asistensya. Ano po ang masasabi mo kayo kung naan mga congressman ang mga representante, wala man yung kakayahan na magtabang sa paagikan mga livelihood kasi legislation lang sinda. Mayon man di mag-legislate ka na ayuson ang implementation sa mga livelihood programs sa gobyerno. Lain man executive talaga ang kay po mo lang maging creative dili man talaga executive ang congressman kay syempre legislation pero you legislate. Halimbawa ini istorya ko niyan na
ang mga ayuda protektahan ta, mag-legislate ka na ibawal na ang mga politiko sa mga payout. Ano, i-legislate mo yan, talagang ipaglaban mo para dain na nagkakauro lang ang mga ayuda o ang paghatag sin mga asistensya sa mga mga kababayan through Sustainable Livelihood Program. I-legislate mo yan na mayad dapat ang implementasyon. Kaya ang nangyayari niyan, gusto ho nun sin individual na payout, gabos yan na ayuda, mga SLP, kay nano, sige ang papiricture sa mga politiko, na impapaluwas na hali sa inda. Iyan na ang pundo. Na ang pundo talaga, hali yan sa gobyerno. Na ang pundo sa gobyerno, araman inisan mga tao, hali man lang sa inda ang pundo sa gobyerno. Yan. Okay. That's it mga tugang talagang maduon ang mga panaramon ni Congressman candidate Crony Escudero III na kung saan po talagang ini base sa iyang pag-ikot-ikot, kumbaga nakatatak mo sa imo kung ang mga nakasalamuha mo na sabi nga babalikan ta ka mo oras na manggana ako. Amo tabi may mga naghaharagad sin seeds, kaya nga may ready ako na seeds. Hinahatag tayong seeds. Simple man lang mahigos ang mga tao mahigos ang mga tao. Gusto ninda magtrabaho bu maninda sin ayo lang kay ayo. Gusto maninda magtrabaho Gusto maninda magtrabaho, so iyan ang gigibuon ta, asistensyahan ta ang mga kababayan ta na naghahanap sin sin way out sa kahirapan. Okay, at this time kung hagadong ko sa imong pangampo din sa Giraray asin pagpasabot sa mga tao na ang pagkandidato mo bako ining pigsulong kan nagkapira kundi ini po naging decision mo dahil sa based on your experience sa pag-ikot-ikot na talagang dapat nang mabago ang sistema kang politika din sa tuya. Amo tabi, tama di man ako nagpapasulong maski kanino ang pagdalagan ko tao diri poder para sa tao talaga yadi na pagdalagan ko bilang congressman kay gusto ko lang itatama ta lang ang mga sala na mga implementasyon san mga programa sang gobyerno kay daghanon tabi ang programa sang gobyerno na pwede ta mapakinabangan. Ang nangyari puro na lang nakafocus na lang sa paghatag sin ayuda baga ang mga nakairingkod niyan. Wala mang problema sa ang ayuda dapat man talaga nahahatag yon. Dapat nga ako nga ang stand ko, ang ayuda dapat dayin papakiaraman sa mga politiko. Kay dapat aram yan sa DSWD kung paano yan implementar. Kilala na may mga profiling na ang DSWD sa kada towns, kada barangay, kung sino ang mga karapat dapat hatagan sa mga ayuda. Kaya dapat ang mga ayuda dahil pagpara ulang-ulangon sa mga politiko, diretso dapat yan nakaabot sa mga tao. And ngunyan na ma-election kita, gusto ko lang emphasize sa mga tao na amo lang ini ang saro sa mga exercise ay exercise sa gobyerno na makikita talaga na pantay-pantay kita gabos. Whether presidente ka, mayamanon ka, multi-millionaire ka, o kaya para ka barangay tanod ka, parehas lang tigsararo lang kita kiboto. Kaya dapat gamiton ta sa tama ang ang pagboto. Tapos diri ta pagsayangon ang oportunidad na may mga mayad na tao na nagdadaralagan, tapos papalagpason ta. I-take ta na ini na opportunity na ini. Kumbaga sabi nga, sa kanta, minsan lang ako daraan. Yan, okay? So, yan mga ito yung exclusive interview kay Attorney Crony Escudero III. Salamat nun po sa mga nag-antaway sa tuya. And laumon po nindo, sabi nga ni po ni Attorney, mas maray na ang tao diri poder kaysa poder na limot ang tao. Salamat po. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.